Annyeonghaseyo! Welcome back to my vlog. Thank you so much po sa ating mga bagong subscribers, sa mga nag-like and follow, lalong-lalo na po sa mga previous dish na niluto ko po, yung daktoritang at danjang chige. Dahil po dyan, marami po tayong na-receive na message, lalong-lalo na sa mga mommies na requesting for an easy dish na pwede nilang lutuin para sa kanilang anak. Marami po doon ang nire-request kimchi fried rice or yung tinatawag sa Korea na kimchi bukumbap. At dahil walang pasok ang aking anak na si Haon, yan ang ating lulutuin for today. As you can see, wala po ako sa aking kusina ngayon kasi nandito ako ngayon sa Noriter. So makikigamit tayo ng Noriter Kitchen. So tara, samahan niyo. So, welcome sa mini kitchen ng Noriter dito sa Taytay branch. So, for today, gagawin natin yung kimchi fried rice. So, kimchi bukumbap sa Korea. Napakasimple lang ng ingredients. Garlic, ang onion, and then ang onion leeks. Sabi ko nga sa inyo, hindi nawawala halos yan sa dish ng Korean. And then, of course, ang ating spam. Pwede kayong gumamit ng ham or kimbap, ng bacon or sanggipsal, yung belly, pork belly. But for today's video, ang gagamitin natin ay spam. Kasi ito ang mas pinakamadali nyong mahanap. Madali siyang bilhin. Meron dyan sa kahit 7-Eleven, meron. Baka naman. Meron nga nito. Unlike sa kimbap for ham, maghahanap pa kayo ng Korean grocery store and then mas pricey. Of course, syempre, meron din naman pork belly. Pero dahil gusto ng mga kids ko at ng asawa ko, ham. So, ito yung gagamitin natin. And then, of course, hindi pwedeng magkaroon ng kimchi bukumbap na walang kimchi. Etong kimchi na to, homemade kimchi natin. Next time, ilalabas ko kung paano tayo gumawa ng kimchi. And then, we need, of course, kim karo or ang shredded kim. Ito yung isa sa nagpapasarap ng kimchi bukumbap. So, let's start na. Mag-slice na tayo. Slice lang kayo ng garlic ulit. Mas gusto ko siya ng pinong-pino. Ayan, garlic. And then, yung onion, siguro ang gagamitin ko lang ito. And then, ikakat lang natin siya into cubes. Yung lulutuin ko kasi is good for one lang, ha? 1 or 2. And then, yung onion leeks natin, slice lang. Gusto ko ito pabilog. Next is ang ating ham. Cut lang natin into square. Cubes lang siya. Ito yung parang sahog. Ayan. Kahit good for one to, kailangan ng marami. Kasi yun ang gusto ng aking mga anak. Maraming ham. Maraming sahog. And then of course ang kimchi. As is yung kimchi. Yan. Yan ang ating kimchi. So, ito na ang ating mga ingredients. Garlic, onion, spam, onion leeks, and then siguro mga 1 cup of rice lang. Kasi good for 1 to 2 persons lang ang ating gagawin. And of course, ang sinasabi ko sa inyo, kim karo. So, let's start cooking. So, let's start cooking our kimchi fried rice. Ang inuuna ko palagi is yung ham. Ham or pork belly or bacon. Yan ang inuuna kong maluto. Ituin muna natin siya. Pag nag-konting brown, saka na natin ilalagay ang ating garlic and then onions. Kasi pag inuna nyo yung bawang at sibuyas, tapos ihuhuli nyo to, masusunog na yung bawang, so papait siya, hindi na siya magiging masarap. And pag gumamit kayo ng pork belly or bacon, wag na kayo maglagay ng oil kasi magmamantika yun. Ayaw naman natin na ang kimchi fried rice is parang ka nang kumakain ng oily na food. Mauumay kayo at hindi masarap, syempre. So, eto, as in, konting patak lang ng mantika. Kasi yung spam din naman, di ba ma-oily yung spam? Kaya hindi ako naglalagay ng maraming oil. So, hintayin lang natin mag-golden brown siya. Dahil golden brown na siya, ilalagay ko na yung ating garlic. Yan. As you can see, marami ako maglagay ng garlic, ha. Yung iba naman, ayaw ng maraming garlic kasi ayaw nila. And then, the next natin ilalagay ang ating sibuyas. Sa kimchi fried rice, never ko pa pong na-try gumamit ng sibuyas na pula. Lagi po ang ginagamit ko pag mga fried is yung white onions kasi medyo may pagka-sweet siya. And then, ilalagay na natin ang ating kimchi. Guys, tip lang po
tikman nyo muna ang inyong kimchi bago kayo magluto. Kasi may mga kimchi po na nabibili or may mga kimchi po na may mga gumagawa po ng kimchi na mas mataas yung mas maalat. So kung may binili kayo, tikman nyo muna kasi minsan may kimchi na maalat, minsan naman may kimchi na matabang. So depende kasi pag hindi nyo siya tinikman tapos maalat pala yung kimchi nyo, tapos maglalagay kayo later on ng konting salt or seasoning, syempre ang kalalabasan ng kimchi bukumbap nyo maalat. So, kailangan alam nyo yung lasa ng kimchi nyo. At dahil ang gawa namin sa Noriter ay tamang timpla lang, so mag-a-add ako later ng konting salt. So, make sure tandaan, tikman ang kimchi. May na-try nga ako before sobrang alat ng kimchi. And then, yung kimchi, merong talaba, may oyster sa loob. Ang pangit-pangit, ewan ko, for me only, personally, hindi masarap ang kimchi fried rice na may oyster. So, kailangan alam niyo yung kimchi binibili niyo or, gagamitin pag gumawa ng kimchi fried rice. May kimchi po na may oyster? Yes, merong kimchi na may oyster. Nakatry na ako once yan. Hindi ko kaya kasi hindi ako kumakain ng oyster. So, depende siguro sa tao. Kaya hindi ko pa na-try gumawa ng kimchi fried rice na may oyster. Saka ingat na ingat ako sa mga kimchi na iba kasi nga, pag sobrang alat ng kimchi, parang ang hirap niyang, ang hirap niyang iluto. Unless siguro, ipsoup. Kasi pag sabaw naman, like kimchi jjigae, mas madali i-adjust. Pero pag fried kasi, tas maalat ng ginamit mong ingredients, mahirap. Lalo na to, yung spam natin. Di ba may mga spam na maalat? So, magiging maalat siya. Ayaw naman natin na maglagay ng maraming asukal. Di ba? So, eto, fry lang natin. Hintayin lang natin, medyo maluto yung kimchi natin. One eternity later. So, maglagay na tayo ng konting black pepper. And then, sabi ko nga sa inyo, di ba, naglalagay ako ng konting sugar. Pang balance ng lasa. Ayan. Ilalagay na natin ang ating rice. 1 cup lang. Change weapon, ma'am. Oo. Nahirapan ako dun sa isa. Ang hirap rin. Ayan. Halo-halo lang. Para ka lang magsasangag. Sangag naman actually talaga pala to. And then, lalagay tayo ng konting salt. So, pwede na kayo maglagay ng seasoning ng salt. Kanina inuna ko yung black pepper kasi mas gusto ko siya nakasabay ng kimchi. And then, ayan, patapos na tayo. Ilalagay ko na dyan ang aking onion leeks. Ang aking onion leeks kanina. Depende rin pala sa inyo kung gusto nyo ng medyo mas maanghang or medyo mas makulay, pwede kayo maglagay ng gochujang or gochugaru, chili flakes ng Korean, para medyo mas makulay, mas mapula. Ang iba naman, ang nilalagay, juice ng kimchi. Ako minsan ganon. Pero dahil si Hao ng kakain, hindi pwedeng sobrang anghang. Okay? So, ayan, nilalagay ko na itong aking shredded na kim. And then, hahaluin mo lang ulit. Ayan. Yung kim actually, may kim na medyo maalat So, ingat-ingat. Pero ang kim talagang nagpapasarap ng lasa. Ayan. That's it. But wait! There's more! Luto lang tayo. Magpo-fry tayo ng isang egg. Kasi, mas masarap ang kimchi fried rice ng may egg sa taas, on top. Mamaya makikita nyo yung finish natin. Yan, that's it. Konting salt lang. Sobrang konti lang. Kasi, ang kimchi kasi medyo maalat na. So, ayan. Ganyan lang. Ilalagay natin on top of the kimchi fried rice. So, eto na ang ating kimchi fried rice or kimchi bukumbap sa Korea. I hope you will like it. And then, see you on next vlog. Bye! Annyeonghaseyo! Welcome back to my vlog. Maraming